Commissioner Cruz, ano ho reaction niyo rito na sa ikatlong pagbasa na, and after that, ito po iakit na sa Senado, and then dadaan sa BICAM, pag-aprobado, pipirmahan na ng Pangulo. What is your reaction to this, Commissioner? Kung Erwin, napakagandang batas po yan kasi sa mga pag-ikot-ikot po namin sa mga ibang probinsya at mga munisipyo, marami pong mga senior citizens ang gusto pa pong magtrabaho talaga. Isa pong welcome yan kasi ma-open po yung kasi ang isang pong medyo hadlang kaya ayaw nila magtrabaho. Number one po yung yung sa retirement po natin. Kasi pagdating ng 65, hindi na po sila pwede mag-contribute sa SSS o sa GSIS. Ayun, dapat ayusin batas. Hindi, pag-uusapan yan sa technical working group. Opo. Pag yung isa sa mga gusto nilang magdag, para pag nagtrabaho sila, matatigdagan yung kanilang retirement pay din po pagtanda nila. Hindi lang yun, Commissioner. Merong iba na at 65, they still feel strong. Ayaw nila na maghapon sa bahay. They still want to move around. Kaya nga po, gusto nila, kung pwede ba, na ma-employ pa rin sila. At bigay. Ito nga po yung isa sa mga other than doon sa ginawa ko by Aljo ng mga PWD, pero kinukontra ng ECOP, dapat gawin ding mandatory na tumanggap ng mga senior citizen ang lahat ng mga private entity, pati government. Tama po ba, Commissioner? You agree to that? Dapat may batas tayo na kailangan tumanggap ng senior citizen ang mga agencies, maggawa sila ng pwesto dyan para sa mga senior citizen na gusto pang magtrabaho, Commissioner. Tama po. Ang isa pong balakid kasi po dyan, yung civil service law natin. Isa pa yan. That, siguro ma-amend po natin yung yung mga ibang batas po na umahadlang po sa pagpasok ng mga senior citizen sa trabaho. Sa magandang sa po yan. TWG po yan, pag-uusapan at hayaan nyo po, paalis ko yung mga walang kakwenta-kwenta at walang katurya-turya mga batas na mga inutil na batas. Dahil sa pinagmamadali dati siguro ng mga mambabatas natin, minamadali, hindi na nakita yung mga ganon. Hindi na naisip. Anyway, so susuportahan po ninyo ito. Suportahan po ninyo, Commissioner, para medyo ganahan naman ang mga mambabatas natin sa Kongreso at maipasa kaagad ito. At kung may mga connect kayo sa Senado, sabihin na palusutin kaagad ho ito para, di bali po, sasabihin ko, kay Sen Rapi naman, nag-usap kami kagabi, sabi niya maganda yan, papalusutin niya raw yan. Boboto siya dyan, pabor. Tama po. Anyway, Commissioner. Gandang batas po yan. Yes, sir. Commissioner Ricardo Rainier Cruz ng National Commission of Senior Citizen. Maraming salamat po. Magandang umaga. Yes, sir. Ayan na, Ito naman yung aking matalik na kaibigan. Talagang walang kakupas-kupas. Si Senior Citizens Party List Representative Congressman Rodolfo Ordañez. Magandang umaga po, Congressman Ordañez, sir. Magandang umaga po, Boss Erwin. Magandang umaga po at sa mga nakasubaybay sa ating programa. Kasama po natin si Bay Aljo, Kong. Aljo Bindiho. Sir, nasa third and final reading na raw itong House Bill 10985 o ang Employment Opportunities for Senior Citizens and Private Entities Incentives Act. Your reaction, Congressman Ordañez? Sa totoo po, noong Tuesday, approved na on third and final reading sa atin sa Kongreso. Nakapasa na, boss. Kaya, so, nasaan ito? Papunta na ito sa Senado? Papatransmit na natin sa Senado para naman sana ay pansinin ng ating mga senador. Itong ating pinapasang batas sa mababang kapulungan. Ay, si Senator Rapi ay nagsabi na nag-usap kami kagabi. Sabi ko, Tol, baka po pwedeng aprobahan. Sabi niya, walang problema sa akin. Okay. At kukumbinsihin kong ilang mga senador na mga seniors. Palagay ko kung lulusot ito dahil maraming mga senior citizen dyan sa Senado. Papalusutin ito. Yun nga po ang sinasabi ko. Sana yung ating mga nakakapasang batas
sa panukalang batas sa mababang kapulungan o sa Kongreso, ay sana naman ay bigyan nila ng pansin. Opo. Kasi ibig sabihin, pinag-usapan na itong matagal, hinimay na natin. Tapos pagdating sa kanila ay hindi naman nabibigyan ng kulang aksyon. At ako'y nagpapasalamat kay Senator Rapi na tayo ay kanyang tutulungan dyan sa Senado. At sana sa tulong na rin ni Senator Rapi, sasamantalahin ko na rin itong pagkakataon na to na sana naman yung ating mga naiakyat Opo. na panukalang batas Aha. ay aksyonan na nila kamukha po nung ating early voting. Aha. May 2023 pa po pinadala sa Senado. Hanggang ngayon po hindi. Wala pa. Wala pa. Ay, hayaan niyo po. Sa 2024 ay 2025, papasa na po yan. Pangako. Yun. Oo. Salamat po. May tutulong na ho dyan. Anyway, kung sino-sino pa ba ang mga pumirma dyan, mga author at co-author niyang senior citizen law na yan? Sino ba yan? Natatandaan niyo pa ba? Marami po lang, imangilan nila lamang, pero marami. Nandiyan sila, kasama ka riyan. Opo. Sila Congressman Ed Vic Yap at Eric Yap at Congresswoman Jesseline Tulfo. Opo. Opo, kasama kayo riyan. Sila, marami. Hindi Marami. ko na Marami tayo. Aha. Marami tayong nagpasa ng batas. Kaya, Ayun. Pero may kumukontra. Opo. Yan ang mga problema tayo sa Senado at sana Maaprubahan. sana tayo magtagumpay Opo. sa ating susunod na eleksyon para mapalitan na yung mga senador na walang malasakit sa ating mga senior citizen. Narinig ko, Kong Ompong, narinig ko yata kanina, ang ECOP, sinasabi nila, wag naman daw yung pwersahan, mandatory. Mas hayaan niyang diskresyon daw sa mga kumpanya na mag-hire, mas unahin daw nila yung mga fresh graduates. Ano bang pwede ba ito, Kong? Payag ba kayo dito? Kasi kung ganito na naman mangyari, may batas ka nga kung hindi naman mandatory, sigurado ako 99.9% hindi ma-hire ang mga senior citizen. Maniwala ka sa akin. Kaya dapat gawing mandatory, Kong. Sa ngayon ka ba na gawing mandatory? 101% po ako ay sumasang-ayon diyan. Okay. Kasi ang ating mga retired senior citizens ay talagang willing pang magtrabaho. Yun. Kaya itong batas na to, ito winawakasan na natin yung age discrimination. Yun. So pwede na ito sila Maring Cecil. Pwede na bumalik ulit sa kwan ito. Office. Pwede po as long as fit to work. Fit. Ito pwede pa to. Ito, sir, kasama namin, fit. Pati sa inom, fit na fit. Kaya pang tumumba ng 6 na bote ng beer. Tuba, tinitira din ito. Kaya po na pwede. Anyway, kung Ompong Ordanes, maraming salamat po. Susuportahan po natin yan. At nagbigay na po ng kanyang suporta si Senator Rapi. Ay, maraming salamat po, Senador. Pwede po ba manawagan? Sige po, go ahead, sir, go ahead. Sasamantalahin ko po itong pagkakataon to. Opo. Bukas po, November 22, araw ng Biyernes. Opo. Kami po ay mananawagan. Meron kaming rally sa Amoranto Stadium. 7:30 po ng umaga upang kami manawagan ni Lolo at si Lola sa ating mga senador na umaari lahat ng ating nakabimbin na panukalang batas sa Senado ay aksyonan nila. Kung hindi, siyam na House bills po ito na naiakyat natin sa Senado na wala pong umuusad kahit isa. Ang sinasabi, walang pondo. Hindi po katanggap-tanggap sa amin na sasabihin walang pondo. Kasi kaya tayo nilagay dyan para gumawa tayo ng paraan para sa kapakanan at paglaban ang karapatan at kapakanan ng mga senior citizens. Hindi po tamang sasabihin walang pondo. Gawa na lang ng paraan na magkaroon ng pondo. Yun po yung aking panawagan. Maganda. Sige po. Suportado po namin kayo dyan, Kong Ompong. Anyway, maraming salamat, sir. Magandang umaga sa panahon na ibinigay niyo po sa amin. Good morning po. Maraming salamat din po sa oras na nabigyan niyo ako ng pagkakataong
maian po ang aking karamdaman sa mga senador na hindi nagmamahal sa atin. Nako. Opo. Marami natutuwa. Salamat po, salamat. Mhm.